Mga kababayan, si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po at samahan nyo po at tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Senadora Loren Legarda nang gagalaitin po mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanya pong galit at komentuhan po natin mga kababayan. Si Senadora Loren Legarda. Ito po, umpisa na po natin. Ano? Bakit may 12% VAT sa noodles at sa sardinas? 12% VAT din ang sa imported na mga bag na 100 or 200,000. It does not make sense. Sa basic commodities na kinakain ng lower income group ay hindi ba dapat hindi patawan ng 12% na VAT? Subukan natin sa panahon ng krisis at i-compute natin yung mawawala. Sasabihin na naman nyo, malaking mawawala. Gawin lang natin efficient ang gobyerno nakita naman natin ang laki-laki ng mga ninanakaw sa gobyerno sa pag-implement ng mga proyekto O di, tanggalin ang pagnanakaw o bawasan o edi yung systems loss o yung inefficiency ay i-improve because it does not make sense to me that binibigyan natin ng 12% VAT ang luxury bags na hundreds of thousands, luxury goods and sin items, sin goods. Pero ang sardinas at noodles na mura ay may 12% VAT pa rin. Bakit may 12% VAT sa noodles at sa sardinas? Nahihiya naman tayo. Nahiyang-hiya naman tayo kay Senadora Loren Legarda, mga kababayan. Nagkaroon po ng concern ngayon sa mga mahihirap. At binabatikos pa po mga kababayan yung mga magnanakaw daw po, korupsyon. At kung magnanakaw daw po, pwede naman daw pong bawasan. At yung nagsasalita po about po sa korupsyon at may concern po ngayon sa taong bayan, ay may issue rin po ng pagnanakaw. Ayon po sa mga Marines. Kasama rin po sa mga delivery ng male-maleta. Hiyang-hiya naman po tayo dito kay Senator Loren Legarda. Kung talagang kayo, mga politiko, ay may pagmamahal sa taong bayan, lalong-lalo sa sinasabi nyong mahihirap, lalong-lalo sa panahon ngayon ng crisis. Kung talagang kayo ay makatao, makabayan, makamahirap, alam nyo naman palang pagkain ng mga nasa laylayan ay sardinas at noodles. Bakit ipinasan nyo pa? Nalagyan ng VAT yung mga produkto na pagkain mahirap. Yan lang ang kaya namin bilhin. Ngayon, babanatan mo ng babanatan ngayon dahil may crisis. Sana noon pa. Mas malaki sana kahit papaano ang maitutulong sa amin kung hindi nyo pinapatawan ng napakalaking buwis ang pagkaing mahihirap. Hindi po ba nakakahiya naman sa inyo? Kayo po'y sagana-sagana at kayo po ang nagpapasa ng batas. Kayo po ang gumagawa ng batas. Kaya nga lumaki ng lumaki ang aming buwis. Nagtaasa ng aming buwis dahil po sa mga politiko na hindi magnanakaw, hindi korap, at hindi po nagnanakaw ng kakaunti. Hindi po ba? Nakakagulat naman po kay Senator Loren Legarda, mga kababayan, dahil mismo sa bibig niya, may nagnanakaw. Dahil sinasabi niya, pwede naman daw bawasan ng nakaw. Di may nagnanakaw. Hindi po ba? Para daw po makatulong dahil daw po sa mga proyekto ng mga gobyerno na puro napupunta lang sa nakaw. Senadora ka? Alam mo palang may magnanakaw sa gobyerno? Wala kang ginagawa, tahimik ka. May nagnanakaw pala sa gobyerno? Tahimik kayo. Ayaw niyong tuntunin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Unbelievable! Ngayon, babatikos ka at babanat ka. Na concern ka sa amin. Bakit kami? Pinapatawan pa kami ang aming mga pagkain. Pagkain may hirap. Noodles. Sardinas. Ang laki pa ng buwis. Samantalang kayo ang bumibili
Yung mga presyo nyo, hinalimbawa nyo pa, mga luxuries, mga mamahaling bag, mamahaling mga relo, ganun po ba? Sasakyan? Hindi po ba? Baliwala naman sa inyo yan. Dahil kung ang pera na binibili dyan ay galing mismo sa sinasabi mong mga magnanakaw na politiko at taong gobyerno sa ating bansa. Kaya nga sinasabing pwede naman bawasan ang ninanakaw. Unbelievable, mga kababayan. Yan po ang klase ng politiko sa ating bansa. Umaamin na may nakawan. Pwede naman bawasan. Unbelievable. At yung nagsasalita at concern na concern sa ating mga Pilipino, may issue ng maleta. May issue rin po sa Cabral Files. May issue rin yata sa mga insertion. Ang tanong natin kay Senator Loren Legarda, malaki ka ba magnakaw? O maliit? Binabawasan mo ba ninanakaw mo? Di umano? Dahil alam mo, pwede magnakaw babawasan lang. Hindi po ba? Unbelievable, mga kababayan. Kung magpasa nga kayo ng batas, puro pumapabor sa inyo dahil kayo yung mga politiko na hindi magnanakaw. Gustong-gusto nyo nga maraming taksi, maraming buwis, sari-saring buwis, lahat may buwis. Bakit po? Bakit po nila gusto? Real talk. Sila po nakikinabang ng buwis natin Kaya gusto nila maraming buwis. Kasi po, pagdating na ng budgeting, sino po humahawak ng buwis natin? Pati po buwis ng mga OFW. Sino po? Di po ba sila? Silang mga politiko, lalong-lalo po dyan, sila nagbabudgeting sa Kongreso, dyan po sa Senado at sa House of Representatives. Di po ba gustong-gusto nila yan? Mucho dinero sa buwis? Dahil sila ang humahawak. Hindi po ba? Meron po silang hawak na buwis. Dahil meron po silang mga insertion mga allocable, mga proyekto na nagiging ghost project pa pag minalas-malas ang Pilipino. Nananakaw pa, nalalagay pa sa maleta. Hindi po ba? Kaya dito sa sinasabi po ni Senator Loren Legarda, wala pong saysay ito. Walang dating. Mga kababayan, politika. Dahil alam naman po natin, tatakbo pong muling senador yan. Dahil tapos na po ang kanyang 6 na taon. Matatapos na po. At ngayon, nagpapabango na naman sa mga Pilipino na concern na concern. Concern na concern sa ating pagkain. Bakit daw binubuwisan pa ng 12%? Samantalang ayaw niyang batikusin din yung pagtaas ng gasolina at diesel ng petrolyo. Ayaw niyang batikusin. Bakit nagtataas ng mahigit 120% ang diesel, ang petrolyo sa ating bansa, ang gasolina? Bakit? Ayaw niyang batikusin. Mga kababayan, ayaw niyang batikusin. Bakit? Kontrolado rin ba siya ng mga oligarkiya? Dahil alam naman po natin, pagka diesel na at petrolyo pinag-uusapan, malalaking giant na mga oligarkiya ang may kontrolado dyan. Bakit hindi po niya binabatikos din kaya? At hindi rin niya po binabatikos ang malawakang korupsyon ngayon na nagbibigay pahirap sa ating bansa. Kung talagang ikaw ay totoo kang politiko at yung galit mo na yan ay totoo, bakit hindi mo inumpisahan batikusin at kalkalin at imbestigahan unang-unang sarili mo at ang mga kapwa mo politiko sa dami na yata ng mga ninakaw ninyo di umano sa aming bansa? Hindi po ba, mga kababayan? Yan po ang uri po ng politika. Maingay lang po na parang lata. Wala naman laman. Hindi po ba? Puro ingay lamang sila. Parang lata. Pag nasabi na at nakapagsalita na, tapos na. Pero wala naman pong gawa. Hindi po ba? Tuloy-tuloy pa rin po ang paghihirap natin. At tuloy-tuloy pa rin po ang mga pagnanakaw nila di umano dahil hindi naman po nasusolusyonan. Masayang-masaya at nagdiriwang sila. At sitting pretty pa rin po sila. Hindi po ba? Kailangan lang po nila mag-ingay para masabing sila ay nagmamahal at concern sa atin. Pero sa totoo lang, concern na concern po sila sa pera at buwis natin. Hindi po ba? Yan po si Senadora Loren Legarda.
mga kababayan. Binabatikos po ang pagkain po natin binubuwisan pa ng 12%. Sardinas at noodles. Na diyan po tayo nakakakuha ng maraming sakit dahil po sa dami po ng preservative at sobrang aalat. Kaya nga po pag minalas-malas, diyan po tayo nagkakasakit sa pagkain na yan. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Ani Jo, Tatay Nick ng Canada, at si Mila Yi, at Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chidorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Garcia, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan at tiis-tiis lang po at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo at ang ating po mga soldiers at ang mga ex-marine ay maingatan po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam, bye-bye.